Bantay ng pagnanais ng pamahalaan na pagyamanin ang sektor na bumubuhay sa pambansang ekonomiya. Patuloy na nagsusumikap ang ating mga magsasaka at mangingisda upang kamtin ang kasaganahan para sa lahat. Marami mang balakid, patuloy silang kumikilos tungo sa Pilipinas na may masaganang agrikultura at maunlad na ekonomiya. Mabuhay ang mga food heroes ng bansa! Ikinararangal kayo ng lahing Pilipino. Ayan, magandang araw po sa ating lahat and welcome po sa Senior City Kwentuhan Episode 19 na sineselebrate naman po natin ng Fisher Folk and Farmers Month. Tama po ba? Yep. And Yes. ayan, and sa aming mga lolo, lolo ko po, Yeah. ito po kasama namin. Kasama namin ngayon. Pero i-share ko rin po ang ating poster para sa episode na ito. Ayan. So, as mentioned po, buwan ng magsasaka at mangingisda ngayong buwan ng Mayo. At kukumustahin po natin ang ating mga leader mangingisda at leader magsasaka po maya-maya lamang. And, bilang kabataan po, siguro saludo po kami sa inyong lahat. Kayo po ang mga tunay na tagapagtaguyod po ng buhay at kabuhayan ng bawat Pilipino. Sa bawat po tanim na ginagawa nyo at ani at sa bawat huli po sa laot, ramdam po namin yung sakripisyo at dedikasyon ninyo. Kaya deserve po na pag-usapan po natin ito sa last week po ng ating May episode sa Senior City Kwentuhan. At ngayon po, gusto po naming iparating at alamin din ang mga kwento po ng ating mga mangingisda at mga magsasaka para po taos-puso kaming makapagpasalamat. Hindi man po kami palaging nasa bukid o dagat kasi lalo na po mga kabataan ngayon. Pero kasama niyo po kami sa laban po para sa makatao, makatarungan at makakalikasang agrikultura at pangingisda. So tama na po ang pambobola. Simulan na po natin ang pag-introduce po ng ating mga kasama natin ngayon sa episode. So, nandyan, kasama po natin si Sir Joselito Tambalo, mas kilala bilang Katolits. Siya po ay isang leader magsasaka po at ang pangulo po ng Federasyong Sakahan. At kasama rin po natin, of course, kung may magsasaka, meron din po tayong mangingisda dahil buwan po ng magsasaka at mangingisda ngayong Mayo. Si Ka Cesar naman po, Ka Cesar Hawak Jr., ang kinatawan din po sa Pomalo MV, ang isang federasyon po na partner ng PRM po ng mga fisher folks. So, Katolits at Ka Cesar, pwede din po ba kayong mag-hi at mag-introduce po ng inyong mga sarili para po sa ating mga manonood ng episode na to? Mauna ka po, Sir Tolits. Yes. Sige po. Magandang araw po sa inyo lahat. Then gaya nga po nabanggit ni Bena, ah, ako po yung pangulo ng Sakahan. Ah, Sakahan po ay isang pambansang sama ng mga magbubukid pakasalikas kayang panakahan. Bali ang pangunahing programa ay pagsusulong ng likas kayang pagsasaka o yung organic agriculture. Uh, Ngayon, kung pagsasaka pag-uusapan, maraming issues sa loob ng pagsasaka. So, pero dahil organisado, so lahat ng issue sa lahat ng problema ang kinakaharap namin mga magsasaka ay hindi man na re-resolve, naiigpawan, sabi nga nila. Patuloy pa rin ang pagsasaka kasi wala namang ibang pwedeng pagkunan ng ikabubuhay ng pamilya. So, yun lang siguro ang opening. Marami pa po mamaya. Ka Cesar! Mamaya po. Hello po, magandang hapon. Maraming salamat sa mga nag-abala para ma-feature kami ni Sir Tolits. Wow, feature. Ako po si Sir Hawak Jr., taga Batangas at ngayon po ay kasalukuyang Secretary General ng Pinalakas na Ugnayan ng maliit na mga isda ng Luzon, Mindanao at Visayas o yung Kumalo MB na partner o katuwang ng PRRM
sa nasyonal na antas sa usapin ng pangisdaan. At iyon, patuloy pa rin nakikiisa sa selebrasyon sa buwan ng mangingisda at magsasaka at patuloy na nag-aambag kahit papaano sa hapagkainan ng mamayang Pilipino ang sektor ng mangingisda para may pangulam at pagkain sa mesa. Maraming salamat. Magandang hapon. Thank you po, Ka Cesar. At nabanggit niyo po kanina na pinagdiriwang po natin ng buwan ng magsasaka at mangingisda. So ano po ang ibig sabihin para po sa inyo itong pinagdidiriwang po natin ngayon? Ah, ah, sa isang banda, no? Personally na nagpapasalamat ako, tinitingnan din nila o kinikilala o binigyan ng pagkakataon na ipagdiriwang ang buwan o araw ng mga magsasaka at mangingisda na parehas na nasa ilalim ng agrikultura. So, malaking tulong din siya para kilalanin kami kahit na maraming mga issues na kinakaharap, alam naman natin yan. Parehas mula magsasaka at mangingisda. Kami dalawa ni Cesar, ni Sir Cesar. So, parang ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na ipagdiwang ang araw ng mangingisda at magsasaka na magsasalita sa isang ganitong pulong o group discussion. Ano. So, malaking bagay para sa akin din. Para mailabas anuman yung programang dala-dala, anuman yung isyong dala-dala namin sa pansakahan. And then baka may iba pang mga grupo na makatulong sa amin to sa mga issues na kinakaharap namin sa buong proseso ng pagsasaka. So, yun. Salamat at mayroong araw o buwan na ipinagdiriwang ang araw ng magsasaka at mangingisda. Salamat po. Ka Cesar, may dagdag po kayo? Sa akin, yung buwan ng mangingisda at magsasaka ay yun, nagpapasalamat kami dahil hindi lang naman yung mga pribadong sektor yung kumikilala doon sa naging ambag ng mangingisda at magsasaka, kundi yung mga katuwang naming ahensya ay kinikilala rin yung aming mga nakayanan na ambag sa industriya, pero hindi rin maiikaila na kami rin yung tumutuligsa sa mga ahensya ng gobyerno kapag may problema at mga issue na nakikita namin na hindi nila o kulang yung kanilang effort para masolusyonan agad yung nihahain namin problema. At paglalabas ng mga proyekto na dapat patulong namin sila para mapaunlad yung sektor namin mula pangisdaan hanggang sa sakahan. Pero yung pa rin, salamat sa ganitong pagkakataon na hindi lang isa lang ito sa arena na ng pagpapahayag ng issue na gustong proyekto at mga programa na sana ay matugunan agad ng pamahalaan para sa amin. Thank you po, Ka Cesar. And sundan ko lang po yung nabanggit niyo po na kayo rin po ay mga tumutuligsa sa gobyerno, sa pamahalaan pagdating po sa mga inisyatiba na kailangan at mga hamon na kinakaharap din po ng mga mangingisda at magsasaka. So ano po yung pinakamalaking hamon na kinakaharap niyo po sa inyong lugar ngayon? Siguro yung pa rin, yung unang-unang problema ng mangingisda sa pangkalahatan, hindi lang siguro sa aming lugar, yung patuloy pa rin na kasama ng mangingisda na gumagamit ng mga illegal na palakaya na paraan ng pangingisda na napakalaking perwisyo ang ginagawa sa pangisdaan, sa mga
lugar, pangisdaan at mismo sa mga species ng isdang iba't ibang isda na naapektuhan ng kanilang illegal na palakayan. At yun, sinasabi ko na kulang talaga minsan kulang na kulang yung suporta ng gobyerno para mapigilan yung mga ganitong gawain. Bagamat merong ilan na local government units na may mga inisyatiba naman para mapahinto o mapigilan yung mga illegal na pangingisda. Pero nandun pa rin yung mga, kung may tumutulong ng mga local government units, ay meron din namang mga politiko na tumutulong naman doon sa kabilang side ng karibal na mga isda, yung mga sumusuporta doon sa illegal na palakayan. At isa pa, yung patuloy pa rin na nakaunlaran, sinasabi nilang kaunlaran sa baybay dagat na nagdudulot ng pagpapalayas ito sa mga naninirahan sa tabing dagat na pinaninirahan ng maliit na mga isda at ng mga pamilya nito. At karamihan sa mga ganitong proyekto o programa ng gobyerno ay walang sapat o walang maayos na paglilipatan ng mga pamahayan ng mga naapektuhang mangingisda. Kung kaya't patuloy kaming nananawagan na yung mga usapin ng paninirahan ng illegal na palakaya, yung pa rin ang masidhin naming panawagan at masidhing problema na nararanasan na may ng mga isda hanggang sa ngayon. Yung simpleng problema pero napakalaking epekto sa pamumuhay ng mga maliit na mga isda. Tama po. And hindi lang din po sa inyo kundi pati rin po sa kalikasan natin. Grabe din po yung epekto ng illegal fishing. And Katolits, sa inyo naman po. Well, yung sa bahagi ng magsasaka, maraming issue, di ba? Tama siya kasi may programang ibinabahagi o binibigyan ng Department of Agriculture sa mga magsasaka. Maganda yung program sa national. Ang problema, pagdating na sa baba, kasi maraming dinadaanan niya from region to provincial to municipio. Then, ini-implement ang LGUDA. Minsan, pinapasukan pa rin ng politics. So, kung pang mga nagpapatupad ng programa ay hindi mo kasama sa partido, lagi kang nahuhuli sa mga binabahagi nilang mga programa o mga subsidies. Yun, dapat sana wala ng politics. Dapat pag nagbigay sila ng programa, wala ng lahat ng mga maliliit na magsasaka, yung sana ang i-priority nila bigyan ng mga subsidies. Sila sana ang beneficiaries ng lahat ng program ng Department of Agriculture. Kaya lang, yung sabi ko nga politics, mga mayayaman na mas maluluwang ang sinasaka, ang siyang nangunguna na nakakakuha ng mga program, mga subsidiyo, mga serbisyo na galing sa Department of Agriculture. Bukod sa mga program na yan, siyempre, yung pangunahing gustong maabot ng mga magsasaka yung usapin ng lupa. Na marami pa rin sa mga magsasaka hindi pa rin nila lubos na pag-aari ang kanilang sinasaka dahil hindi pa rin nakapangalan sa kanila yung mga lupang kanilang binubungkal o sinasaka. So, yung usapin ng Comprehensive Agrarian Reform Program, dapat ipagpatuloy pa rin ng gobyerno yan. At sana, yung mga dating mga landlord, ibigyan na nila sa mga maliliit na magsasaka yung mga lupang matagal nang binubungkal ng mga maliliit na magsasaka. Para naman magkaroon ng kaginhawaan sa buhay ang mga maliliit na magsasaka. At kapag in-implement yan, sana ang Department of Agrarian Reform, so pa rin lahat ang mga programa, hindi lang paglilipat ng pangalan sa magsasaka, kundi pati na yung mga support services na dapat ibigay sa kanila. So, para sa ganon, binigyan mo siya ng lupa, tutulungan mo pa rin sila
sa mga pangangailangan nila sa usapin ng finansya, sa usapin ng teknolohiya, sa usapin ng mga inputs para magkaroon sila ng puhunan at magkapag-umpisa sila ng mahusay para hindi sila uutang sa mga pribado na matataas ang mga porsyento. Hindi matutulungan ng magsasaka kung ganoon pa rin yung prosesong dadaanan. So dapat full implement o comprehensive agrarian reform program ang ipagpatupad ng DAR. Tapos sa usapin ng Department of Agriculture, yung batas natin na isa sa mga nagpahirap sa ngayon, yung RTL. So, so sa bahagi ng sakahan, gusto namin tingnan mabuti ng mga mambabatas at i-repeal, baguhin ang programang ito kasi hindi nakikinabang ang mga maliliit na magsasaka sa usaping ito. So um, bukod sa mga yan na problema o mga issues ng mga magsasaka, siyempre pangunahing programa pangunahing issue talaga na kasama sa mga nabanggit kong una ay yung usapin ng mga presyo ng palay na kung saan kapag umani na ang magsasaka, bumabagsak na ang presyo ng palay. Kung wala pang ani ang magsasaka, mataas ang presyo ng magsasaka pero wala namang umaaning mga magsasaka. So ang nakikinabang ay yung mga rice miller na nag-iimbak ng mga palay. So dapat matingnan mabuti ito ng Department of Agriculture, yung pricing ng mga palay. Hindi naman namin sinasabing itaas ang gusto ang presyo ng mga palay kasi tataas at tataas ang presyo ng mga bigas. At alam naman namin ng consumer ay karamihan ay wala namang ganoong kakayahan para bumili. Ang sinasabi lang naman namin ay para lang mabili ng nakarapat na presyo ang aming mga palay. Tama po. Para Balikan ko lang po. yung, Ay, sorry po. Balikan ko yes, lang yes, po ng mabilis yung RTL po na nabanggit nyo para po sa mga manonood natin. Ano po ba yung RTL sa madaling sabi? ang RTL ay Rice Tarification Law. Ang Rice Tarification Law, ito ay isang batas na ginawa ng mga mambabatas na ang adhikain nito lahat ng mga tarif, mga buwis na papasok na produkto ng agriculture galing sa ibang bansa, lahat ng mga maiipon na mga buwis ay itutulong dapat sa mga magsasaka. Opo. Kaya lang, hindi lang yayari yon kasi nga, hindi naman pwedeng basta-basta kukuha na lang ang isang maliit na magsasaka doon sa naipong pera. Dumadaan yan sa isang sa isang proposal na kailangan ang mga magsasaka ay gumawa ng isang proposal para makapag-access doon sa pondo na yan. Alam naman natin ang mga maliliit na magsasaka, lalong-lalo na doon sa mga magsasaka na hindi bahagi o hindi kasapi ng isang samahan. Paano sila makakagawa ng isang proposal para makapag-access ng mga servisyo na galing doon sa rice tarification law. Kaya ang gusto namin, baguhin yan at i-level yung access doon sa may ipong mga buwis na mga galing sa RTL. Kung mayaman, hindi na kailangan kukuha ng malaki. Tapos i-priority ang mga maliliit at huwag masyadong mahigpit ang mga proposal na dapat ipinasasubmit sa mga maliliit na magsasaka. Grabe, Sir Tolitz, ang dami. Ang daming Marami kaming issue . Feeling ko nga po si Ka Cesar ano lang yun, nagre-reserve lang yun pero alam ko marami din pong mga hamon at mga challenges po na kinakaharap din po yung mga mangingisda natin na patuloy pa rin din po nating pinupush po talaga para po magkaroon ng magandang polisiya, hindi lang maganda kundi epektibo din yung pag-e-execute at talagang mas nakikinabang po yung mga maliliit na mangingisda at maliliit na magsasaka. Hindi po yung nabanggit niyo po kanina na yung mga mayaman lalong lumayaman at yung mga mahihirap lalong humihirap kasi nga ang mas nakikinabang ng mga subsidiya ay yung mga may kaya na talaga.
At napag-iiwanan po yung mga liit na mangingisda at magsasaka. Maliliit. Yeah. Pero, yes po. Pero, yun po yung mga negatibong nangyari. Pero, sa dami po ng taon ninyong pagsiservisyo sa komunidad bilang leader po, ano naman po yung pinagmamalaki ninyong tagumpay? Mm, ah, isa Meron siguro ba? sa ako siguro yung advocacy namin na nung inumpisahan ang pag-organisa sa kalikasan Nueva Ecija, yung number one program namin na organic agriculture. Nung inorganize yung kalikasan, number one program na kaagad ay organic farming o sustainable agriculture in the Philippines. At that time, wala pang masyadong maraming nag-organic. Pero inumpisahan na namin yan at nag-advocate na rin kami. Marami kaming kinausap na mga tao, mga mababatas para gumawa ng isang batas. So, nung panahon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo, naging batas ang 10068 o yung Organic Agriculture of the Philippines. Pero may mga nakita kami na pagkulang doon sa batas. So, nagkaroon ulit ng isang batas para tingnan mabuti yon. At may mga ipinasok doon sa loob ng IRR, yung batas na yun. So, tingin ko isa yan. And then, marami din kaming sinulong. May mga member ng sakahan sa buong Pilipinas sa ilalim ng sakahan. May mga ordinansa kami na naipasok sa mga munisipyo. At nag-umpisa dyan yung pagsusulong ng mga munisipyo ng organic farming. May ang ilan sa nakita namin na hanggang ngayon nagtutuloy-tuloy pa na ipinapatupad ay yung sa eskwelahan, organikong gulayan sa paaralan. Maraming nagpatupad na mga eskwelahan yan na hanggang ngayon nakikita pa rin namin na tuloy-tuloy. Siyempre, yung isa sa mga malaking bagay na nagawa namin mula sa maliliit o kokonti pa lang na magsasaka na nagsusulong na organic farming. Ngayon, marami nang nagsusulong na organic farming. Dahil hindi kami huminto sa pag-ipag-ugnayan, pag-iisalamuha sa mga magsasaka at pag-organisa para madagdagan kaming mga nagsusulong ng organic farming. Actually, maraming program ang PRFM na ako yung naging katuwang nila para magsanay uli o ibahagi ko ang aking nalalaman sa usapin na organikong pagsasaka. Wow. Patatapos lang ang Climate Smart Agriculture Program, yung project na PRFM sa Cotabato. Ngayon, nag-i-start uli yung rice scaling up, enhance my program ng DA, na kung saan ang PRM ang kapartner na naumpisahan uli yung sa Marinduque the other week. So, siyempre, hindi ko pinagdalabot yung kung ano man yung natutunan at ang aking karanasan. So, binahagi ko uli sa kanila. At yan talaga yung tawag dito. Mula nung pumasok ako sa organisasyon, yan na yung naging gawain ko, yung magsulong, magbahagi ng aking kaalaman sa usapin ng organikong pagsasaka. Hindi lang kasi magsasaka yung nabigyan ko na rin ng training, eskwelahan, mga retired mula sa government, may pang mga religious group. Marami, ibang klaseng tao. Ibig ko sabihin, hindi lang Tagalog, Ilocano, Ilonggo, Rosary, marami na. So, tingin ko, yan yung hindi naman siguro matatawaran na naging accomplishment ng sakahan. Kasama ko yung mga leader sa mga bawat probinsya at mga munisipyo hanggang barangay na nagbibigay ng pagsasaka. Maraming salamat po, Katolits. And
Kasama po. Parang wala kami nun ah. Hindi. Siguro umpisaan ko yung kwento ko doon sa nung umpisa namin na ang batas pangisdaan ay yung PD 704 pa na napakalaking sakuna. Sakuna ng tawag namin sa PDC o sa maliit na mangisda. Kasi nandito yung talamak na paggamit ng pangisdaan ng illegal. Pero nung panahon na pumasok tayo, na nag-umpisang mag-organisa ang PRRM at yung ibang grupo, nakatulong tayo at nakaisa tayo para mabago tong batas na to. At iniluwal nga dito yung RA 8550 na sinasabi natin na malaking tulong to sa mangisda at malaking tagumpay to ng maliit na mangisda, yung batas pang pangisdaan na inamendahan ng RA 10654 at kasama pa rin tayo doon upang mabago yung ilang mga artikulo o seksyon para mas pumabor pa doon sa maliit na mangisda. At sa panahon namin na yon, yung siguro masasabi namin ang bago ay yung patuloy na pakikisa at pag-organisa sa mga lider mula munisipyo, barangay, probinsya hanggang sa national level. At lahat naman naging aktibo noon para makatulong na mapangalagaan ng maayos yung pangisdaan. At sa dati, hindi tayo pinapansin ng mga nasa gobyerno, nasa pamahalaan. Lagi tayong nasa labas ng gate. Lagi tayong nasa kalsada habang nagkikipag-usap sa kanila. Pero nitong ilang panahon na masindi yung ating pakikipag-ugnayan at pakikipaglaban na rin siguro para sa karapatan natin. Napansin yung sektor ng mangingisda at ito ay tinanggap sa mga dialogo, pinauupo sa mga konseho ng pamahalaan upang marinig na direkta yung kahilingan. At kami ni na Sir Tulits, magkakasabay kami, particular dito sa National Anti-Poverty Commission, at isang larangan na sinasabi namin at tagumpay ito ng sektor at tagumpay natin na magkakasama para marinig tayo ng direkta at sa umpisa pa lang na paggagawa ng batas at mga programa, kasama na tayo at kinukonsulta. At hindi lang tayo kasama, kundi nagre-recommenda rin tayo ng mga batas at programa na alam nating tama at angkop para doon sa maliit na mangingisda at magsasaka. At higit pa doon, doon sa mga lokal na mula sa munisipyo, may mga leader tayo na umuupo rin sa mga konseho. At katatapos nga lang siguro, sasabihin namin produkto ng mangingisda, si Canuel, na ngayon ay may mga ilang leader pa tayo na naupo sa konseho ng mga munisipyo. At si Canuel, isang halimbawa na pwede pala kung sabi nga natin, kung malakas ka rin sa politiko, pero at maganda rin yung ginagawa. At si Canuel ay isang ehemplo na pwedeng sundan namin kung sakali. Iyon, yung mga tagumpay na ito ay hindi namin makakaya kung wala rin naman yung mga partner namin na mga NGO, mga individual na tumutulong at nakikisimpatiya sa atin. At kami patuloy pa rin kikilos para sa kapakanan ng mga partner namin at mga kasama para sa kanilang pamumuhay, para sa kalikasan, para sa pangisdaan at sa sakahan. Thank you. Yun, grabe ka Cesar. Pero totoo nga po yan na totoong lingkod bayan, hindi pamumulitika yung dapat mga nakaupo para maging katuwang po natin sa likas kayang pag-unlad ng mangingisda at mga magsasaka. And i-welcome din po natin si Ma'am Kai na nakahabol. Hello, Ma'am Kai! Magandang hapon sa inyo, Katolik ka Cesar. Salamat Magandang sa... hapon, ma'am. Hi, ka Magandang Cesar. hapon po, ma'am. Hi, Katolik. Yan. Hello po. Oo. So, paumanhin sa pagka-delay, pero nakarating naman. Huli man daw at Yes po. Naabutan ko yung mga huling bandang bahagi na kinakwento ni Katolik. Tapos itong maikling paglalagom ni Ka Cesar naman sa sitwasyon ng mga mangingisda.
ay dagdagan ko rin lang yung sinabi ni Cesar si Canuel sa Bataan na ito ay parang sabi nga ni Cesar ay ehemplo na ang mga leader mangingisda dahil may kaalaman naman sa mga batas, sa mga ordinansa ng lokal, sa pag-organisa ng mga mangingisda at saka sa tunay na saloobin ng ng sektor ng mga maliliit na mangingisda ay may kakayanan at sa tingin ko responsibilidad na impluwensyahan ang mga lokal na pamahalaan tulad nung naging halimbawa ng ni Canuel sa Orion ba ka, Cesar? Yes, ma'am. Oo, sa Orion. Yan. Nabanggit na rin ni Ka Cesar yung mga ilang tagumpay sa sektor ng mga mangingisda. Baka may mga ilan pang issue sa kasalukuyan, Ka Cesar? Ma'am, yung mga issue naman ngayon na sasabayan ko na rin ang mga advokasya namin. Uunahin ko na yung pinakabago na issue ay yung pagpayag ng Korte Suprema na pasukin ng komersyal na palakaya yung 15 kilometrong munisipal na pangisdaan. Ito yung nagpawindang sa pandinig at siguro presensya ng lahat ng sektor siguro ng mangingisda. Lahat ng grupo ng mangingisda na kumikilos para doon sa kapakanan ng maliliit. Itong sinasabi natin na pagpayag ay may binabanggit sila na partikular na kumpanya ng komersyal na palakaya. Pero hindi ito nagsasabi na hindi niya kayang ubusin yung mga isda o mga yamang dagat doon sa 15 kilometro kapag pinapasok po sila at pinayagan. Ngayon nga na may bawal sila ay talagang dumadaing na rin yung mahit na mais. Yung pakaya na payagan mo sila na pasukin yung para lang sa maliliit sana. Ito, yung panawagan namin, sana dumami pa yung katulad natin na nananawagan na mabaliktad o bawiin ng Korte Suprema yung kanilang desisyon na to at ipakita nila na ang kanilang pagsiservisyo ay para sa sambayanan, hindi lang para doon sa mga kapitalistang ganito. At napakadaming grupo na nung kumikilos at may mga lahat halos ng simbahan, yung mga eksperto sa sensya, eksperto sa batas, nagsasabi na talagang illegal o mali yung ginawa ng Korte Suprema. Pero ang hinihintay pa rin namin ay yung siguro wala man lang kaming narinig pa hanggang ngayon na sagot o respond man lang para ng mga tao doon sa Korte Suprema kung bakit at sino yung nag-impluwensya para gawin nila ito. Yung mga issue pa rin ng mangingisda, siguro hindi lang to sa lokal, kundi yung ating mga mangingisda din kasama na nangingisda doon sa West Philippine Sea na patuloy na dumadaing ng nawala na sila ng lugar pangisdaan at talagang sinasagasaan na yung kanilang karapatan para doon sa ating lugar pangisdaan na sana sa maliliit na mangingisda lang na Pilipino. Pero yung pa rin, na hanggang sa national international lang nga yung panawagan natin at ng ibang grupo para gumawa na ng hakbang yung gobyerno para ano bang pwedeng gawin bukod sa karahasan na wala naman tayong panlaban baka may pwede pang mas masenting laban para naman mapatigil na yung ganitong paraan ng panghaharas do sa mga kasama nating mangingisda. At yung pa yung sinasabi namin na patuloy na pagpapalayas nga doon sa mga maliit na mangingisda kapag may de-develop na lugar na sabi nila ay kaunlaran ng isang lugar kung mapagpapalit gamit mo yung lugar pangisdaan. Ngayon, maliit na mangingisda, pamayanan, pero gagawing isang resort o isang subdivision na kadalasan ay wala namang malinaw at maayos na pagtilipatan doon sa maapektuhang maliit na mangingisda. At isa pa, yung panawagan ng lahat, yung magkaroon na sana ng departamento ang pangisdaan na matagal ng panawagan ng lahat ng sektor siguro ng mangisda. Lahat ng sektor na to nanawagan na magkaroon na ng departamento yung pangisdaan. Sana maging priority ulit ni Kiko. Ito ngayon sa kanyang pagpupulit sa Senado at sa kanibam.
Yun po, yun yung mga matitinding problema at mga advokasya na aming isinusulong nung kasama namin ang lahat siguro, yung mga nakikisimpatiya na sa maliit na mga isda sa lahat ng antas, sa international siguro hanggang national. Salamat po. Thank you din, Ka Cesar Burns. Naalala ko tuloy dun sa mga binanggit ni Ka Cesar. Sa May 31 po, di ba Ka Cesar, parang may ano lang naman to, isang diskusyon, isang conversation tungkol sa Fisher Folk Settlement. Yes, ma'am. Dahil yun, ayon nga sa binanggit ni Ka Cesar, ay isa itong challenge, hamon na kinakaharap ng maraming dekada na ng mga maliliit na mga isda sa kanilang panirahanan o settlements dahil walang katiyakan ang kanilang tenure dun sa kanilang pinagtitirhan. At yun nga, sabi ni Ka Cesar, pag may malaking project at dadaanan ng settlements ng fisher folk ay hindi sila priority. Ito po yung National Forum on Fisher Folk Settlement na pinangunahan ng Tambuyog at ng ilan pa nilang partners. Ito po ay sa May 31. Siguro po sa mga susunod na episode ng Senior City, ibabahagi din natin kung anong magiging resulta sa forum na ito. Yung pangalawang binanggit ni Ka Cesar ay yung sa West Philippine Sea na at ang pinunto o binigyang diin ni Ka Cesar ay yung pamamaraan na mapayapa na hindi naman natin talaga nais na magkaroon ng biolenteng hidwaan, kundi isang pamamaraan na mapayapang solusyonan o maresolba itong hindi pagkakasundo sa teritoryo ng West Philippine Sea. Sa katunayan, ang PRRM at ilan pang mga partner na mangingisda ay bahagi ng isang malaking koalisyon, yung ating ito koalisyon. At sa araw na ito, mula kagabi hanggang sa araw na ito, ay naglalayag sila saan Berna? Sa bandang Palawan, para makarating sa Pag-asa. Yes At po. yun ay nagkaroon sila kagabi at ngayon, sa tingin ko ngayon, o kagabi lang, ng concert sa barko kung saan sila nakasakay para maglayag patungong Pag-asa. So ito rin ay pagpapakita dun sa tulad ng sinabi ni Ka Cesar na mapayapang pamamahayag ng pagresolba at pagharap at pagclaim sa karapatan at responsibilidad ng Pilipinas, ng bansang Pilipinas over the West Philippine Sea. Salamat Ka Cesar. Nilago mo kaagad ang maraming mga bagay na pangunahin talaga sa kalagayan ng mga maliliit na mangingisda. Burns? Yes po, maraming salamat. And kanina rin po Ma'am Kay nabanggit po nila yun yung mga issues. Tapos nabanggit din po nila yung mga pinagmamalaki nilang mga tagumpay. Kaya po nabanggit si Canuel, tapos yung mga naabutan niyo po nabanggit din po ni Katolitz kanina. And sa episode po natin ngayon, ang title po is Kumusta po kayo mga mangingisda at magsasakang Pilipino. So, sa usaping kumustahan po, kumusta naman po yung access ninyo sa merkado, kaya suporta sa gobyerno at sa makabahagong teknolohiya, yung mga ganong klaseng access po na alam ko po na kailangan po talaga ng mga maliliit at na mangingisda at magsasaka. Yung pag-access sa agriculture, sa mga machineries na pinamamahagi. Sa government, may ilan na rin na-access ang mga member ng sakahan. Halimbawa, Biskaya Press, yung mga organization doon sa Aklan na nakakuha sila ng ilang mga gamit at mga machineries doon sa Region 2, DA Region 2. Sa bahagi naman ng iba pa, halimbawa, Nueva Ecija. Bagamat wala pa kaming nakukuha sa Department of Agriculture, may nakukuha naman kami sa mga private. Ito yung na-access namin ang 2 tora-tora sa pamamagitan ng Call 8E. Sa pamamagitan din ng partnership ng BDO at saka Mitsubishi at ang political party sa ilalim ni Senador
Rizal, Tiberos at Bayan, naka-access tayo ng dalawang machineries at ongoing yung pagsasubmit ng mga requirements para makapag-access pa kami ng mga machineries sa paggawa naman ng mga organic fertilizers sa BSWM o DA. So, hopefully, bago mag-start ang sakahan, is coming month, may release na yung aming mga na-access na mga ina-access na mga kagamitan sa pagsasaka. Dali, sa ating mga na-organize, lalo na yung binabanggit ko kanina, yung climate smart agriculture, marami nang nakuhang mga kasapi ng sakahan doon sa Cotabato. Lalo na yung tatlong bayan na may kanya-kanyang organization na mayroon na silang partnership sa Department of Agriculture. Siyempre, sa pamamagitan pa rin ng gabay ng PRRM sa Cotabato at sa national PRRM. So, marami nang nakuhang mga kagamitan ng mga kapwa magsasaka doon, individually at by group. Meron ng may rice mill, yun, paggawa ng organic fertilizer, may mga individual na gamit sa pagsasaka, mga pala, marami, sprayer para sa paggamit nila ng mga concoctions, marami nang na-access. Ganun din doon sa iba pang mga member ng sakana, di ba, sa bahagi ng Bicol region, meron na rin dyan. So, nakakuha na rin. And then, patuloy yung paggawa namin mga proposal at partnership sa iba't ibang ahensya ng government. Ang DAR, siyempre, number one ang DA. Saka yung iba pa na DIA. Ganyan. So, yun. Inaasahan namin na mas gaganda pa yung pag-ipag-ugnayan, partnership sa pamahalaan, lalo ngayon. Sabi nga ni Cesar, ngayon tinitingnan na ang mga grupo ng mga mangingisda at magsasaka ng pamahalaan. At naging bahagi kami sa pag-develop ng mga program sa pamamagitan ng aming sektor. Sa kanya, yung sektor ng pangisdaan, sa bahagi ko naman, sektor naman ng mga magsasaka. So, doon sa National Anti-Poverty Commission. So, yan, marami na rin nakuhang mga project. Yung ibang mga leader sa probinsya, tumutulong sila ngayon sa pag-implement ng project ng PRRM sa bawat region. So, Katolit. Yes, ma'am. Nabanggit mo na po yung na ngayon ay kumbaga may access na rin tayo sa government resources sa sasagawa o pag-promote ng rice technologies, yung scaling rice technologies. Nabanggit mo na po yun. Yes, ma'am. So, ito actually ay... po, ayan po. Sige po. Yun nga po, nabanggit ko na po kanina, nagbigay ako ng training sa mga magsasaka sa Marinduque, 2 days yun. Sa awan na Diyos, natapos na, ongoing na yung development ng yung project doon. By July, hanggang 60, nasa Eastern Samar po ako at Leyte para establish yung agro-eco na bahagi ng programa ng Rice Enhancement Program ng DA. Siyempre, PRRM nag-implement, so kailangan po tumulong. Sabi ni Sir Don, halika, ikaw yung tumulong sa mga farmers doon. So, yan, bahagi na naman ng pagtulong natin, pagtulong ko din as a leader magsasaka. Okay? Naman yung aking kakayahan at mga binibigay. So, yun po, dapat patunay lang na naging partner na tayo sa pamahalaan at implement. Tulungan ng Department of Agriculture na implement ang mga programa. Kasi kung sila lang, kita naman natin maraming dinadaan na maraming problema.
kung tayo, ipapadaan sa atin, diretso sa mga magsasaka. So, from Department of Agriculture to PRR, diretso sa magsasaka. Hindi gagawin ako ng programa ng gobyerno, national, regional, provincial, municipal. So, maraming dinadaan matagal. So, kung tayo, pamamagitan ng mga organisasyon, ng LGU, ng PRR, diretso sa sakahan, diretso sa pumalo, nakikinabang ko bagay mga pangisan magsasaka sa mga programa pinapatutunan ng pamahalaan na sana mas mas malawak pa sana at patuloy yung partnership ng PRRM at ang pamahalaan lalo ng Department of Agriculture at sa ilalim ng agrikultura. 100% ang aming support sa pagtatayo ng Departamento ng Pangsaan. Hindi sa ayaw namin kayong makasama sa agrikultura. Pero sinusuportahan namin, mas maganda kasi yung nakahiwalay ang pangislahan para diretso ang suporta ng pamahalaan sa mga pangislahan. At hiwalay ang mga magsasaka, magsasaka ng palay, magsasaka ng nyog, magsasaka ng mga gulayan at iba pa. Para makapag-concentrate ang pamahalaan at diretsong matulungan ang mga pangislahan. Alam naman namin, alam ko din personally ang mga issue ng pangisla, kagaya rin ng mga magsasaka. So, yun po. Ayos. Po may share doon si Ka Cesar? Parang wala akong kwento sa ganyan. Ano ka, Cesar? Hindi. As national level, yung pumalo, mahina sa ganyang mga usapin. Hindi pa nasusubukan ng pumalo na magkaroon ng proyekto na pumalo mismo yung magdi-distribute o mag-manage para sa mga partner. Pero may mga partner organization tayo sa mga probinsya, sa mga baywide na may mga pinatakbong proyekto. At ito ay inisyatiba nila para maka-avail sa mga government project, government funding program and projects. At matagumpay naman yung ilan nating mga kasama na nakaka-avail sa ganitong mga usapin. Sa usapin ng pangkabuhayan, sa usapin ng livelihood. Ang napupuna ko lang na kapag usapin ng livelihood, marami pa rin yung on-resource na programa para sa pangisdaan na binabanggit natin madalas na overfish na yung madaming pangisdaan pero ang naka-submit na mga proposal o yung mga iniaalok minsan ng gobyerno ay on-resource pa din. Kung bakit nakabagay pa rin sa pangisdaan yung mga proyekto na nakahanay sa kanilang programa at opisina. Kunti pala, wala pa akong nababalitaan na proyekto na binanggit na off-resource at ito ay nagtagumpay. Wala pa akong natatandaan na ganong proyekto. Kasi madaming, sige ma'am. Yeah, kasi so ibig mong sabihin, halimbawa yung mga, kunyari, drying ng fish o kaya paggawa ng oyster sauce, mga on-resource pa rin yan. Yes, ma'am. Nakabase pa rin yan sa pangisdaan. Correct. Ngayon, ang hinahabol mo kasi, ipahinga mo yung pangisdaan at tulungan mo ito sa usapin ng pangkabuhayan ng mangingisda. Pero marami ngayong effort, madaming lumalabas pa rin na proyekto ng gobyerno. Lambat, mga fishing paraphernalia, may issue na nga ng overfishing, yung mga baywide at mga look natin. At siguro yun lang ang magandang panawagan namin na subukan yung mga ganitong programa at bigyan ng pag-aaral yung mga mangingisda na maghahawak nito. Kasi yun nga, marami pating programa noon, proyekto, bumabagsak dahil sa mismanagement ng mga beneficiaries. At karanasan natin, siguro hindi ko sinasabing namin lang natin na nagdulot pa to ng di pagkakaunawaan doon sa mga beneficiaryo dahil mismanagement nga yung nangyari. Kaya sana marami naman tayong tagumpay tulad ng Camiguin, ng Negros, madaming pangkabuhayan na galing sa gobyerno yung pinatatakbong proyekto.
At tagumpay sila, malaking tulong. Pero yung pangkalahatan sa pumalo na siya mismo yung magmamanage para masabi na ito ay inisyatiba ng pumalo sa national o mga government project, ito yung inisyatiba natin na tayo mismo at tayo yung nagpapatakbo, tayo yung nag-isip. At masasabi natin ito ay true dahil sa effort ng mga national level organization sa usapin ng pagtutuwang sa gobyerno at sa mga sa pribadong sektor para sa pangkabuhayan. Yun. Yan. Thank you, Ka Cesar. Ang dami, malaman na naman ang iyong mga sinabi. Ito po, sa huling mga 5 minuto ng ating programa, siguro tag 2.5 minutes kayo. Ay, ano pong masasabi niyong antas ng pangailangan o ano ba ang kailangan nating pagplanuhan sa usapin ng pag-oorganisa o pagpapalawak ng ating mga organisasyon, lalong-lalo na ang paglilinang pagpapaundad ng mga leader, lalo na mga kabataang leader, sa hanay ng mga mangingisda at saka ng mga magsasaka. Maikling mga kasagutan po o mga ideas mula sa inyo. Well, ma'am, tama po na kasi makikita naman sa katotohanan na ang mga magsasaka ay patanda na at walang mga batang pumapasok sa usapin ng pagsasaka. So, ang isa sa mga pinagpaplanuhan nga po ngayon, mag-recruit o mag-ano pa ng mas bata pa na pwedeng pumasok halimbawa sa sakahan, patuloy ang open ng membership, ganun din. Tuloy-tuloy pagka-organizing naman, ma'am, andyan lahat expansion ng mga member, dire-diretsong pagsasalay, technology, organizational development, at iba pa. No? So, tuloy-tuloy po yung mga plano at isasagawa ng sakahan. Ganoon din yung mga naplano namin this 2025 na ipagpatuloy. Siyempre yung pangunahing advokasya na mas maluwang o mas marami sanang mga magsasaka sa buong Pilipinas na ang magsusulong ng organikong pagsasaka. Tapos marami pa kaming mga development agenda o mga issues na dapat ayusin. Nabanggit ko na kanina, RTL at saka yung mga pricing ng mga produkto na agrikultura. Yung isa pa yung sana, dahil nabanggit ni Ka Cesar, makatulong ang ML bilang party list natin, si Senador Kiko, si Senador Bam, para magawa na yung National Land Use Management Act para matapos na o mahinto ang pag-land conversion ng mga agricultural land. Paliit na ang nagtatamnan o pinagkukunan natin ng pagkain. So, kailangang mahinto na po yan. So, sana matulungan po tayo noong ipinanalo nating mga senador at party list. So, Thank you, Katoli. Ka Cesar po? Siguro para sa amin, yung patuloy pa rin naming usapin ng ngayon ang pag-oorganisa, hindi na muna prioridad siguro yung pag-aayos muna ng mga existing partners para magsimula doon. Kung kapag nabuhay mo yung mga dating patuwang, sila naman na magsasabi na pwede namang may kapalit na kami. May mga leader naman tayo na sumusulpot sa kada probinsya, kada barangay, na may mga potensyal na maging leader. At ito sa usapin ng halimbawa, YA, nakakatulong magturo o ganito. Sa YA pa lang, mag-umpisa na tayo na may maingisdang ganito at baka makatulong pa rin para ma-improve yung halimbawa, kung second liner leader na kabataan, hindi lang naman sa sektor siya makikinabang, kundi habang umaangat, makikita niya na kapag may magandang dulot yung ating pag-oorganisa,
sila na yung magkukusa na mag-recruit o maghikayat ulit para do sa mga panibagong leader. Yung pumalo, siguro yung mga bonus na lang yung tulong natin ng PRRM sa mga area, ng mga expansion area na biglang may project at biglang may mga aktibong organisasyon at ano ba tawag doon na interesadong makiisa at makisapi do sa mga national org natin at tanggap nila kung ano yung advokasya, ano yung layunin kung bakit may ganito. Tulad nung maging Congress ang pumalo, may mga bagong leader, may mga bagong organisasyon na pumasok. At patuloy pa rin namin hinihikayat yung PRRM na tulungan kami sa ganong usapin na yung hindi namin magagawa bilang leader, pwede namang i-maximize ng mga staff na nandun para matulungan kami sa pag-orient o pag-organisa doon sa mga kasama nating mahing isda particular. At kami, hindi pa naman kami nagsasabi na umaayaw, kundi sa paggusto pa kami, sa pasulong pa yung aming gusto para makatulong sa sektor, hindi lang sa sarili, kundi sa sektor at sa PRRM na rin para patuloy pa rin yung ating pakikipag-ugnayan at wala pa rin aayaw sa Yan sektor, ang sa ating bahalay motto. namin. Walang aayaw. Sanay namin. Ngayon pa, nanalo na si Bam Machikiko At saka si ML. MML. Ayun. Yun po, Walang salamat. aayaw. Ayan yan. Thank you, Ka Cesar. Sige, okay? Birds, pasalamat tayo sa ating mga kagalang-galang na mga tagapagsalita. Yes po. So, Ka Cesar, Ka Tolits, maraming salamat po sa pagpa-unlock po ng aming imbitasyon. And hindi lang naman po ngayong buwan yung pagiging dedicated nyo sa sipag nyo, sa malasakit nyo sa bawat isa, kundi sa bawat araw po kayo lagi nagsusumikap para sa ating kinabukasan, para may makain ang lahat ng tao. Kaya po maraming salamat at saludo po kami sa inyo. So, happy fisher folk and farmers month po sa inyong dalawa. At sa lahat po ng mga nanonood na maliliit, na mangingisda at magsasaka. Maraming salamat po sa lahat-lahat po. Thank Thank you. you, Ka At Cesar, magandang Ka hapon. Tolits. Salamat Magandang po at hapon magandang din po. hapon. Thank you. Thank Thank you you. po.